Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pagpasensya nyo na get up natin mga kababayan, it's a very busy day, no? Dami nating ginagawa, no? Nagpakarwas, punta dito sa post office at kung saan saan, no? At least may makita tayo ng maiksing minuto para makapag-komento, opinion at reaction sa mga usaping politika sa ating bansa, no? Pag-usapan natin ito na namang pagbira ni PCO at PPO Yusek Claire Castro sa isang garapatang DDS o tinatawag na nating mga garapata, no? Kasi mukhang itong tokmol na ito nakikisawsaw, gusto na namang magpapansin, kulang sa pansin, baka wala nang kita. Biruin mo ba naman, bibirahin niya yung dati niyang pinagtrabahuan, wala naman siyang mailabas na ebidensya. Kung talagang gusto mong birahin, sirain itong grupo o tong tao na to, ilabas mo na kaagad. Meron ka pang pagbabanta na ilalabas ko na yung ganito mo, ilabas mo na. Kung matapang ka, hindi ka takot sa kasong libel, kasuhan ka, ilabas mo na. Hindi yung nananakot ka pa baka naman may gusto ka lang, baka gusto mong gawing palabigasan, yung gusto mong siraan para siguro extortion, no? Kasi wala nang kita, wala nang gig, wala na siyang pira, no? Kaya siguro sabi niya, gusto mo? Siguro kung matatakot ka sa kanya, magkaayos na lang kayo. Di po ba? Ayan, binirahan katuloy ni Yusek Castro. At the same time, nagsalita po yung gusto niyang siraan. Okay? At ganun din po, ito na naman si Senator Pin Lacson, no? Pinatutudyahan yung kanyang isa ring garapata ng mga DDS na senator. Kilala nyo naman siguro yan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po mga kababayan, sino po ba itong binira ni Yusek Castro na isang garapatang DDS, na wala ng gig, na isang entertainer? Dati po itong nagtrabaho sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Kabaro niya rin itong artista, no? Artista po ito na wala ng gig, na dati rin yata itong nanilbihan dyan sa isang bayan dyan, o sa isang city dyan sa Metro Manila. Pero ngayon, laos, walang gig. Kaya ito, gustong siraan si Senate President Tito Soto. Ito po ay walang iba kundi si Anjo Iliana. Hindi ko makilala to kung sino to pero alam nyo naman kung anong sinasabi nito laban kay Tito Soto. Na sinasabi niya, ilalabas daw niya yung kasiraan ni Tito Soto na meron itong kabit. Di sana kung noon pa mo pa gustong siraan si Tito Soto, nilabas mo na yan. Hindi na sana naging senador, no? Saka dati mong kasamahan yan sa Itbulaga. Bakit hindi ka nagsalita noon? Bakit kinonsinti mo pa ang kalokohan niya? Bakit ngayon ka lang magsasalita? Kasi ang sabi po ni Tito Soto, wala tayong sisinusinuhin dyan sa flood control na flood control hearing na yan gaganapin sa Blue Ribbon. Everybody must be accountable. Everything must be transparent. Siguro, alam mo naman, dati itong nagtrabaho kay Jinggoy, gusto niyang sigurong protektahan si Jinggoy at gagamitin niya si Tito Sen para masira. Ano naman kinalaman ni Tito Sen dyan? Ginagampanan lang ni Tito Sen ang pagiging isang Senate President para po maibalik ang kredibilidad ng Senado sa taong bayan. Kayo, sinong gusto mong protektahan? Hindi ka naman siguro involved sa flood control, o baka involved ka, o baka nga totoong involved yung dati mong amo. O ngayon, anong sinabi sa'yo ni Yusek Castro, mga kababayan? Ito po, maliwanag, no? Yung quote card dito sa Abante, sabi dito, Anjo Iliana, binira ni Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Wala ka palang kredibilidad Bakit wala kang kredibilidad? Sa aking opinion mga kababayan, sana kung meron kang ganyang issue,
para naman sa kapakanan ng pamilya ni Tito Soto o dun sa kanyang asawa na pinipindeho siya ni Tito Soto, nilabas mo na yan. May dekada na ba? 13 years ago o whatever? Ha? Sobra ka naman, no? Ngayon, wala kang kredibilidad. Ano lang tawag sa'yo? Ha? Ngangamoy garapata ka na DDS, no? Yung Duterte o diehard Duterte sinungaling. Diehard Duterte, syunga-syunga. Di ba? Nagpapamater, nagpapapansin, wala kang palang kredibilidad. Oh, di ba? Tuloy natin. Sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Oo, pati nga si Pangulong Marcos biniran nito. Ha? Dahil napakagaling daw magmalinis ni Pangulong Marcos. Weh, bakit yung amo mong Tokmol? Anong ginawa nun? Ha? Pumiyok ka ba nung may sinabi si Digong na nagnakaw din siya? Pumiyok ka ba nung sinabi niyang maraming ghost project sa DPWH? Pumiyok ka ba nung kabi-kabilang bumabagsak ang mga inosenteng buhay na tinamaan sa peke niyang drug war? Pumiyok ka ba nung may ginagawang pangbubuli ang mga Checkwang Coast Guard sa West Philippine Sea? O bakit ngayon pumipiyok ka? Kung sino pa'y nagsiwalat ng katiwaliang binabatikos ninyo. Gonggong pala kayo eh. Diba mga kababayan? O, so therefore tama lang si Yusek Castro. Nangangamoy DD shit ka. Isa kang garapatang Tokmol. Wala kang karapatan. Wala kang kredibilidad. Nagpapapansin ka lang. O, alam nyo, marami pang ang bumanat dyan ng mga hindi naman mga politiko, hindi involved sa politika, kundi yung iba niyang kasamahan sa entertainment. O, manyakol daw yan eh. Oo, sabi nga nung isang babaeng napanood ko, sabi daw sa kanya ni Anjo, bago daw siya patawanin ha, bago daw magbigay ng joke si Anjo sa kanya, kailangan may bengbang muna. Yan anong sabi nung dalagita, ayoko, amoy abuan na eh. O diba? Tulad ka lang ng amo mong si Digong, manyakol, mangkanor. Ina, wala ka naman palang kredibilidad eh. O nasupalpal ka. O ngayon, kung totoong may ebidensya ka, ilabas mo yan. Siguro naman, hindi na yan ligid sa kaalaman ni Madam Helen, no, yung asawa po ni Tito Sen. Alam na nila yan siguro. Eh, tingnan nyo, nagsasama ng matagal ang mag-asawa. So, problema nila yan. Kung nang babae man si Tito Sen, problema niya yan. Problema nilang mag-asawa yan. Bakit natin pakikialaman yan? Bakit mo guguluhin ang magandang pagsasama ng mag-asawa at ng pamilya nito? Bakit? Namumuliti ka. Oo. Ano po ang sabi ni Tito Sen? Wag na po nating patulan yan. Wapakil si Tito Sen. Dahil alam naman ni Tito Sen ang katotohanan. Alam naman ni Tito Sen na paninira lang yan mga kababayan, no, na gusto lang protektahan yung amo nitong Tokmol, no, na isang garapatang DDS na si Anjo Iliana, no. Mas maganda pang magtrabaho na lang tayo dahil ano ang ine-expect ng taong bayan sa Senado, ito'y muling pagkatiwalaan. Tama po yan, no, sa pamumuno po ni Tito Sen. Ako hindi po ako kilala ni Tito Sen. Ano lang po ako, dabarkads lang talaga ako. Gusto ko talaga ng Itbulaga. Ha? Kung may malimang ginawa si Tito Sen, edi managot siya sa pamilya niya, sa asawa niya, managot siya sa Diyos. Pero ikaw na magsisiwalat, dapat matagal mo nang siniwalat yan. Gunggong. Diba? Tama lang na tawagin kang isang DD shit. Isa kang garapata na walang kredibilidad. Oh, now, punta naman tayo dito kay Pampilo Lacson. Ha? Biniran niya rin po, ha? Itong si isa pang garapata ng DDS. Ito po yung laging grampe. Paggising nito sa umaga, nakasimangot na. Pag uwi nito sa bahay, nag-iisip na to paano maging grumpy kinabukasan. Oo, wala ring kredibilidad ditong mama na senador na ito. Ha? Sinabihan po ni Senator Ping Lacson si Lolo Grumpy Marcoleta na isang garapatang DDS na wag kang balat sibuyas. Bakit? Umiiyak na naman po si Marcoleta, no? Na bakit daw kinuha ni Ping Lacson yung CCTV sa Senado na kung saan nakita po si Marcoleta nakausap si Orly Gotesa doon po sa lobby ng Senado. Sabi ni Marcoleta, oh, bakit mo kinukuha? Ano, tinitiktikan mo ba kami? Ha? Ang sabi ni
Pampilo Lacson, bakit? Publiko naman ng Senado Wala naman sa sarili mong opisina yan Wala naman kayo sa sarili nyong opisina. Buti sana kung nasa loob ka ng opisina, yun ang pribado na. Hindi na pwedeng kunan ng CCTV yun. Hindi mo na pwedeng i-wiretap yan kasi mako-compromise ang private mo. O ganon. Pero yung sa Senate Hall, public po yan. Pag-aari ng publiko yan. Wala kang pwedeng isa pribado dyan. Ang pwede lang ipribado kung nasa loob ka ng opisina mo. Yun. Pero kinuha ba? Pag-aari ng publiko yan Nag-iimbestiga si Ping Lacson. Yan ang tinatawag nyong transparent. Walang tinatago. Si Marcoleta, bakit mo kine-question? Bakit mo kine-question yung pagkuha ng CCTV? Public area yan Bakit? May tinatago ka talaga? Yan ang mali mo, Marcoleta. Akala mo napakagaling mo. Pero pag ikaw na ang bumabanat, okay lang. Pero pag ikaw na ang babanatan, balat sibuyas, pikon na pikon ka. Gagamit ka ng kung ano-ano. Tinitiktikan kami, sinusubaybayan kami. Ikaw nga matindi. Ang balita ko nga, mga kababayan, lahat ng posting ni Senator Ping Lacson sa kanyang mga social media, lalong-lalo na sa X, sinusubaybayan mo Stalker ka Gino-ghosting mo si Ping Lacson O ngayon, nagalit sa'yo. Ano sabi niya dito? Huwag masyadong iyakin. Iyakin! At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado, wag tayong magtaka. Alam natin na may CCTV diyan. So this is an open area. I-expect mo na yung privacy mo mako-compromise. Wag tayong maging onion skin. Correct. Tama. Ako po, maayon ako dito kay Ping Lacson Si Marcoleta, wala pa akong naaayunan sa kanya puro panggagrampi. Laging nakasimangot, laging akala mo ang tali-talino, napakagaling. Isa palang balahura, walang pinagkatandaan, bastos. Oo, piling siya ang hari ng Senado. Ano ka? Yung isa mo nga kakampi dyan, mukhang ikaw yung pinariringgan di ba? Si Robin Padilla. Mukhang ikaw nga yung pinatatamaan na mas maganda pang si Ping Lacson na lang ang chairman ng Blue Ribbon Committee kaysa iba dyan na senador na puro pampopolitika lang ang ginagawa. Di ba? Walang ginawa kundi self-interest lang. Bakit ka nag-iiyak? Hindi mo naman pag-aari yung CCTV Bakit pag-aari mo ba ang Senado? Ang pwede lang hindi ilabas dyan ay yung naganap sa loob mismo ng opisina mo. Pero yung nagaganap dyan sa plenary, yung nagaganap dyan sa lobby o sa maang parte ng Senado, publiko po yan. Nako, sobra kang makapangdikta. Napakayabang mga kababayan baka ipatawag nito tayo sa Senado nek-nek mo. Sasabihin ko lang sa'yo, nek-nek mo Marcoleta, wag kang balat sibuyas, di ba? Wag kang maging onion skin. Hindi naman po siya onion skin mga kababayan Mukha lang siyang cactus. Di ba? Kaya tuloy po ang birahan nitong dalawang senador na to. Sino ang kakampihan nyo? Si Marcoleta o si Ping Lacson? Ako po, unahan ko na kayo. Ping Lacson ako. Kung kayo po, lagay nyo po yung inyong sagot sa comment section. Alright, so yan po mga kababayan, mga garapata ng mga Duterte binira ni Yusek Castro at ni Ping Lacson. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.